fashionable gamit ang mga bagay na ni-recycle. Kilatisin po ang mga kasuotang banayad sa kalikasan. Ang fashion noong unang panahon, very natural ang inspirasyon. Kaya naman ang mga unang tao na sina Eva at Adan, very eco-friendly ang mga saplot sa katawan. Pero ngayon, dahil sa pagle-level up ng teknolohiya, sari-saring materyales at tela ang pwede nang mailikha. Pero teka lang, nagiging in daw uli ang mga kasuotang approve kain ng kalikasan. Tuwing Enero ay pinagdiriwang ang Philippine Tropical Fabrics Month alinsunod sa Proclamation 313 ni Pangulong Noynoy Aquino. Ipinapaalala dito na dapat tayong maging proud sa mga Pinoy-made fabric, tulad na lang itong gown na gawa sa pinya. At ang mas nakakabilib pa sa gown na ito, ginamitan ito ng kakaibang dye o pangkulay. Yung ating anato, which is atsuete, ay ginagamit na pangkulay sa pagkain. Pero napatunayan natin sa ating pag-aaral na pwede rin siyang magamit na pangkulay sa tela at napapalabas natin yung matingkad na orange na kulay mula sa atsuete. Unti-unti na raw nakikilala sa merkado ang natural dye. Sa katunayan, sa Aklan, sumisikat na raw ang atsuete bilang pangkulay ng tela. These plants actually contain several natural products, as we call it in chemistry. These are actually tannins, and flavonoids, carotenoids, and some other metabolites which processes color. Mahulaan niyo ba ang halaman na pinagmula ng telang ginamit sa bonggang mini dress na ito? Gawa lang naman ito sa pinatuyong tangkay ng gulay na saluyot. Ang saluyot din kilala yan na pangkain. Pero dun sa stem ng saluyot, dun natin nakukuha ang fiber. Madali lang daw ang proseso para makagawa ng sinulid mula sa saluyot. Tumadaan ito sa chemical processes para tumibay, bago ito ihabi para maging sinulid. Dahil na rin sa natural pattern na nabubuo ng saluyot, may kakaibang charm raw ang tela nito. Kaya naman hindi rin imposible na ang saluyot fabric sumunod sa yapak ng telang pinya na umuugong hindi lang dito sa bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Dito naman sa isang handbag and leather goods business sa Rojas Boulevard, ang mga produktong gawa sa natural materials talaga namang mabenta daw. Gusto namin talaga ang natural at gusto namin ang gawang kamay. Kasi ang makina, ang dami na niyan, buong mundo gumagawa. Pero ang gumagawa sa kamay, ngayon mabibilang mo na lang. Dito may mga handbag na gawa sa ratan, sa yantok o yung loob na bahagi ng ratan, at sa bangkuwa, isang klase ng seagrass. Ang mga unique at stylish bag na patok sa mga Japanese clients, mabibili mula 1,500 hanggang 12,000 pesos. Ang secret to their success, ang pagsasanib puwersa ng high-quality materials at ng expertise ng kanilang mga tagahabi. Kailangan, ang trabaho dito sa baskitan ay tsagaan. Kailangan ginagamitan ng diskarte para maganda yung production. At syempre, hindi rin naman magpapahuli ang mga shoemaker ng Pilipinas. Sa tulong ng Animal Product Development Center, may bago na raw silang material para sa kanilang mga obra. Anything kasi na may protein, specifically dito sa animals, sa fish, yung collagen, can be converted into leather. Ang nakakapirwisyong janitor fish, salot no more. Sa sobrang bilis kasi nitong dumami, nakakapekto ito sa pagdami ng ibang isda. Pero ngayon, ang balat nito, pwede na rin gawing kapaki-pakinabang. Pwede natin ito ihambing sa, sa reptiles. Dahil matigas siya, we made several experimentation para mapalambot yung mismong scales niya. Ibinabad ang kaliskis ng janitor fish ang mga chemical para tumibay at maging rubberized. Kaya naman ang mga shoes designer ngayon, nagsisimula na itong gamitin bilang material sa paglikha ng sapatos. Kasi naman, wala pang 200 pesos ang gagastusin sa paggawa ng janitor fish leather mula sa 20 isda. Para makompleto ang eco-friendly outfit, samahan na rin ng accessories. Introducing the bamboo sunglasses. Ang formang ito na gawa sa US, may iba't ibang kulay na base sa natural shade ng kawayan. Subok pa ito matibay kasi gawa sa kawayan. Pabibili mula 6,000 pesos ang bamboo shades na unti-unti na rin sumisikat sa bansa ngayon.
Laos na ang paggamit ng mga bagay na nakakasama sa kapaligiran. At in naman ang pagmamalasakit kay ilang kalikasan. Kaya para lumitaw ang natural beauty, tara na at maging eco-friendly.